Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Sa lahat kong mga viewers and listeners sa buong mundo, taos puso po akong nagpapasalamat at nagpapatuloy po kayong nanonood sa aking maliit na channel. At sana hindi po kayo magsawa kay Ate Stella ninyo na nagbibigay ng kaunting impormasyon na mapagkunan nyo kahit paano ng idea. So guys, paalala lang po, ang lahat ng mga impormasyon na mga sinasabi ko ay pawang mga nasaliksik ko dito sa Japan at ang iba ay aking mga karanasan lamang po. At gusto ko lang pong i-share sa inyong lahat. So guys, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tatlong rason bakit ang ilan sa mga lalaki ay nagpapalagay ng mga bulita sa kanilang sandata, no? O sa ari nila. Ayan. Yan po yung pag-uusapan natin. So, ang pagpapalagay ng mga bulita sa ari ng lalaki, nakilala rin bilang isang penile implants na tinatawag o penile augmentation ay isang pagsasailalim sa operasyon kung saan ilalagay ang mga maliliit na bulita sa loob ng ari ng lalaki, no? So, narito ang ilan sa mga kadahilanan bakit nagpapalagay ang ilan sa mga kalalakihan. Yan po yung pag-aanohin natin, no? So, pero tandaan natin, no? Na tawag dito, na ang pagpalagay ng mga bulita sa ari ay isang medical na procedure at maaari lamang isagawa ng mga professional na mga lisensyadong doktor o mga espesyalista sa urologist, no? Sa anuhan ng ihi, no? Mahalaga rin na magkaroon ng malawak na kaalamanan at maunawaan ang mga posibleng epekto, panganib, no? Sa ganitong mga operasyon. Yan po yung natin, no? Bago ka tawag dito, magpalagay ng mga bulitas, no? So, kailangan pa rin nating sumangguni sa mga espesyalista kasi baka merong mga panganib na hindi natin alam sa ating mga katawan na meron tayong mga allergic o mga ano pa dyan, no? So, ang pag-usapan natin ngayon, yung bakit nagpapalagay ang mga ilang lalaki, no? So, yung number one natin ay pagbabago ng hitsura ng nila. Ayun na yun, no? Ang ilang mga kalalakihan ay maaring magpapalagay ng bulitas sa sandata nila upang baguhin o mapabuti ang hitsura nito. Yan, no? Ito ay maaring maging bahagi ng kanilang personal na aesthetic preference o pangangailangan para sa pagpapahusay ng kumpiyansa sa sarili. Ayan, yan pala yung isang dahilan, no? Na nagpapalagay sila. Pagpababago ng hitsura doon sa nila. Iyan, yung number one. At ang number 2 naman is yung dysfunction sa erectile naman to. May problema sa pagpatayo naman ng sandata nila, no? So, ang ilang kalalakihan na may problema sa erectile dysfunction o iba pang issue sa sexual na kakayahan ay maaring maghanap ng mga pamamaraan upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtayo ng sandata nila, no? Ang pagpapalagay ng bulita sa ari ay maaring isa sa mga opsyon na binibigay ng kanilang doktor, no, bilang isang solusyon. So meron sigurong tawag dito, ganun na doktor na kapag nagkonsulta yung ilan sa mga kalalakihan, so yan siguro ang binibigay ng mga doktor na opsyon. Kasi dito sa Japan, nako, mahilig po ang mga Hapon din na magpalagay niyan. Pero dito, ang pangalan nung nilalagay nila, yung tinatawag na silicone ball naman yon, no? Pareho ba yun? Yung silicone ball o yung bulitas, no? Hindi ko lang alam gaano. So, yan po yung number 2 natin, no? Sa problema sa pagtayo ng sandata nila. Nagkakaroon ng problema. Kaya itong option na to ang binibigay minsan sa dysfunction o sa erectile, no?
So, yung number 3 naman natin, impluwensya ng mga pornografiya, no? So, ang iba't ibang mga impormasyon at imahe na ibinabahagi ng pornografiya ay maaring magkaroon ng impluwensya sa mga individual na maaring maghanap ng mga paraan upang madagdagan ang haba at tigas ng kanilang ari, no? Kaya ang ilan sa mga lalaki ay maaaring mag-isip na ang pagpapalagay ng bulitas ay magbibigay ng pansamantala o permanenteng pagpapalaki ng kanilang sandata. Yan po guys, yung last natin na bakit nagpapalagay ang mga tawag dito, ang mga kalalakihan o ilan sa mga kalalakihan, no? Kasi nga, yun na nga na tawag dito, para pansamantalang pagpapalaki ng kanilang ari, no? At ang maipapayo ko lamang po, ito ay sarili ko lang pong opinyon. Kung ang tawag dito, kung ang sadya lang natin is yung magpalagay tayo para lumaki yung natin, yung tawag di sandata natin. Pero karamihan sa mga kababaihan, alam nyo ba guys, ayaw po nila ng malaking sandata o ari ng lalaki. Kasi alam nyo guys, masakit. Meron ilang percent sa mga kababaihan na mas gusto nila ang normal lang na laki ng lalaki. Kasi nga nasa Asia tayo at saka ang mga Asia men ay halos pantay-pantay ang laki ng size ng natin. Kaya wag po tayong magkaroon ng inferiority complex na ang natin is medyo maliit ba dyan o ano bang kaproblemahan. Ang mahalaga po ay kung paano ang performance mo sa kama sa iyong partner, no? Hindi mahalaga yung sandata kung malaki o maliit man yan. Ang mahalaga, paano mong romansahin ang asawa mo, paano mong pabasain ang ari ng asawa mo para mas maganda ang ninyo, ang sexual na inyong pagsaluhan. So, hindi po mahalaga sa amin ang laki ng sandata ng lalaki, kundi kung paano ang kanyang ugali kapag nakikipagtalik sa babae o partner, no? Yun ang pinakamahalaga sa amin. Kasi kahit pa man yan gaano kalaki, kung hindi rin naman tinatawag na tawag dito, yung pakikipagtalik mo ay hindi naman yung parang soft. O yung halimbawa, hindi mo niroromansa bago dire-diretso na lang. So, kahit kahit ano kalaki pa, natural ang mga babae maghanap talaga ng tinatawag na romansa muna bago ipasok, no? So, yan po guys, yan lang po ang sarili ko po yung opinion, no? So, yan po yung topic natin sa araw na ito. Huwag po nating wala pong diskriminasyon dito, maliit man o maliit, malaki man o maliit, wala pong diskriminasyon, kundi lang po ito. Educational purposes only ang ating topic, no? At sana magkaroon kayo ng tawag dito, ng idea, yung iba, bakit nagpapalagay ang mga kalalakihan, kung mga babae man ang nanonood ngayon, ito po ang mga dahilan nila. Kasi minsan meron talagang kagaya ng isa kong kaibigan na ang asawa niya nagpalagay ng bulitas, pero ang sabi sa akin, masakit po daw. Pero yun na nga, dahil silang mag-asawa, napag-usapan nila, kaya kung ang paraan na lamang is tanggalin yun, ang bulitas, so back to normal na lang. So yan po guys, ang ating topic ngayon. Maraming salamat, at sa susunod ko pang mga video, huwag niyong kakalimutan, kaya ipakiclick na rin ang notification bell para updated po kayong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel para marami tayo mas masaya. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Bye-bye.